Senate Bill 2067 o paglilipat ng halalan sa susunod na taon 2027. Ano ang mangyayari sa Republic Act 12232? Tuluyan na ba itong ibaon sa limot? Hello! Welcome back muli sa ating munting channel, mga kapobre. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Pizza 27 na ng Abril at ngayon ay araw ng Lunes. So update tayo sa barangay at SK election. Senate Bill 2067 umani ng samot-saring reaksyon, mga kapobre, dahil nalilito na ang mga tao, mga kapobre, kung kailan ba talaga ang eksaktong pitsa ng barangay at SK eleksyon, dahil ang Senate Bill 2067 ay naglalayong ilipat na naman ang barangay at SK eleksyon. Imbes na ngayong November 2, 2026 magaganap yan, ay ilipat daw sa susunod na taon 2027 sa buwan ng Oktubre. Yan ang napapaloob sa Senate Bill 2067 na ipinasa ni Senador Amy Marcos, mga kapobre. Isinusulong daw ni Senador Marcos ang panukala dahil nababahala daw siya na baka samantalahin ng ilan, dahil ang nasabing halalan daw ay araw ng mga patay at baka daw maging sanhi ito ng pagtaas ng pamasahe, dahil bulke or marami daw ang bibiyahe dyan bukod sa halalan ay araw ng mga patay, mga kapobre. At ipinunto din ni Marcos na pag tumaas ang pamasahe, baka yan ang magiging dahilan para hindi na sila umuwi sa kanilang mga probinsya para bumoto. Ayan niya isinulong ang Senate Bill 2067 na ilipat sa susunod na taon ang barangay at SK eleksyon, mga kapobre. At dinagdag pa ni Marcos na hayaan na lang magnilay-nilay ang ating mga kababayan sa panahon ng undas at wag nang isipin ang halalan at politika. Dagdag pa ni Marcos, mas malaki daw ang matitipid ng gobyerno kung ito ay pagpaliban, at yung pira na sana gamitin sa eleksyon ay gamitin na daw pang tulong sa ating mga kababayan na apektado sa krisis ngayon, mga kapobre. Kung kayo ang tatanungin, mga kapobre, nararapat bang ilipat muli o repostpone muli ang halalan na sana ay gaganapin ngayong November 2, 2026? Paki-comment na lang, mga kapobre, at tingnan natin yung mga comment nyo, at pag nakita natin yung may mas magandang punto ay ating bigyan ng reaksyon. Medyo nalilito lang tayo, mga kapobre, dahil noong pagpapaliban muli noong 2025, pinagpaliban ng Kongreso at Senado ang halalan dahil i-fix na daw yung termino. Ang tanong, paano ngayon yan? Paano naging fix kung ipopostpone muli ang halalan? So mawawalang bisa na naman yung Republic Act 12232 dahil gagawa na naman ng panibagong batas. Yan ang sinasabi kong nalilito na po ang ating mga kababayan, mga kapobre, dahil hindi na natin alam. Malamang sa malamang, pag na-postpone yan at ililipat sa susunod na taon, November, mayroon na naman niyang alibay, mayroon na naman niyang dahilan at i-postpone na naman muli. Kung ako ang tatanungin, mga kapobre,
i-abolish nyo na lang lahat yan, barangay at iske. Kung kano na lang na lagi nyo lang pinopospon, lagi na lang nyong sinalaula ang karapatan ng mga taong bumoto at pumili ng kanilang leader sa kanilang mga barangay. Kaya nararapat atensyon mga congressman at senador, i-abolish nyo na lang yung barangay at iske at i-appoint nyo na lang, dahil kung mayroon man tayong matinong schedule ng halalan ay hindi nyo naman sinusunod, bagkus lagi nyong pinopospon. Wala na, hindi na natutuwa ang taong bayan sa pangyayaring ito mga kapobre. So yan ang ating update. This is your Cap John Official, dismayado dahil postpone na naman. Wala tayong magagawa kundi mag-ingay dito sa social media mga kapobre. So bye bye and God bless us all mga kapobre.